Ang big man ng San Miguel Beer na si JM Calma ay posible na baka matrade ka agad-agad. Marami nang nakapansin na si Calma ay halos hindi nabibigyan ng playing time sa San Miguel kahit na in fairness maganda naman ang pinapakita nito. Pinipili pa rin gamitin ni Coach Leo Austria ang veterano na si Mo Wala Tautuwa. Kaya nga ngayon may mga nagtatanong na ito ba'y senyales na si Calma iti-trade na ng San Miguel. Sa totoo lang, maraming mga fans ang nagulat nung ang kinuha ng San Miguel ay si JM Calma kaysa dito kay Cade Flores. Dahil si Calma nung kinuha ng San Miguel meron itong ACL injury at although nakarecover na to, marami nagsasabi na mas maganda yung skill set nitong si Cade Flores kaysa dito kay JM Calma. Pero ganun pa man, nasa San Miguel na itong si Calma. At tuwing ginagamit naman ni Coach Leo Austria, nagpapakitang gilas yan. Yun nga lang syempre, kulang yung playing time niya dito sa San Miguel dahil backup siya ni Junmar Fajardo at ni Mo Tautuwa. Ang rotation kasi ng San Miguel, si Fajardo at si Tautuwa ang ginagamit sa sentro. Dito naman sa power forward si Kahilig at si Rodney Brondial. So talagang walang minutong may bibigay dito kay JM Calma. At yan ang dahilan kung ba't umiikot yung mga report na baka ito ay matrade na ng San Miguel. Kung sakasakali na ite-trade ito si JM Calma, siguradong marami teams ang kukuha dyan dahil ito'y big man. Ang tanong, sino na makahihilingin kapalit ng SMB? Magdedepende yan kung saan team ito mate-trade. Kung sakasakaling sa rain or shine, posible na baka si Kaylan Tiongson ang kuning kapalit ng San Miguel Beermen para dito kay JM Calma. Magandang trade yan dahil si Calma 6'8 yan at syempre hindi naman tatanggi si Coach Cheng Yao kung makakakuha siya ng ganyang kalaking player. Pandagdag yan doon sa kanyang front court na nandun na si Kit Datu at si Luis Villegas. Ngayon kung sa San Miguel naman mapupunta itong si Kaylan Tiongson, abay okay din yan para kay Coach Leo Austria dahil alam natin itong si Tiongson magaling na scorer at import stopper pa yan. Ang PBA ngayon ay gagawa raw ng mga bagong rules dito sa kanilang darating na bagong season. At isa doon sa pinag-uusapan ay yung pagtirap daw ng airball ay pwede nang saluhin ng player at hindi na to magiging traveling. Ang isa pang babaguhin daw pagkatapos ng pag meron daw mga nire-review na play mga referee, pwede nang mag-huddle yung mga players doon sa court pati na yung mga coaches. Kabilang lamang yan. Of course, may ang isa pang bagong rule ngayon kapag merong 2-point shot, 3-point shot o 4-point shot na hindi na pwedeng baguhin o pwede lamang i-review yan ng mga referee at hindi ng technical committee. Alam natin ginawa to ng PBA dahil sa naging controversial na desisyon doon sa Game 1 kung saan yung dunk ni Mo Tautuwa ay hindi kinounted ng mga referee. Kaya nga ngayon, babaguhin daw ng PBA yung rule na yan. Ibang rules na babaguhin ng PBA at lahat ng ito'y ginagawa nila para magbigay ng dagdag na entertainment at para maging mas maganda flow ng laro. Para din ito makaka-conform doon sa rules ng FIBA dahil yan ang sinusuportahan ngayon ng PBA. Ngayon, titignan na lang natin kung paano mag-a-adapt dito yung mga fans at syempre yung mga players. So far maganda naman ang response pero ang talagang gustong baguhin ng fans na rule dito ay yung pagtitrade ng mga farm teams. Alam nating matagal na yung problema ng PBA at syempre of course hindi naman nila aminin yan dahil may hawak na PBA, SMC at MVP na siyang nakikinabang doon sa mga lopsided trades na yan. Kaya huwag tayong umasa na magkakaroon ng pagbabago dyan. Ngayon, ang isa pang babaguhin dapat siguro ng PBA ay yung limit to sa mga field foreigners. Sa ngayon kasi, may limit na tig-pito o 7 bawat team para sa mga field foreigners pero may mga nagsasabi na dapat tanggalin na yung limit na yan. Nasa PBA na yan kung ito ay gagawin o hindi. Pero sa ngayon mukhang walang balak ang PBA na alisin yung limit sa mga field foreigners na naglalaro sa liga ngayon.